Tayo magpatuloy, gusto mo nang malaman sino yung naririto sa unang pagkakataon. First time, taas natin kamay. Okay, so first time, sige, taas muna natin kamay natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hindi mo naman tayo sa kanila. Okay, so palakpakan din natin ng Lord. So, anong initial feedback nyo? Masaya ba? Masaya ba? Okay, so, sa Panginoon, masaya kasi. Na-enjoy ba? Hindi. Na-enjoy nyo? So, ang kabataang Kristiyano ay isang Kristiyano o isang kabataan na nabubuhay ng masaya. Bakit? Sapagkat ang layunin natin, kaya tayo naririto, upang tayo ay mabuhay, bilang kabataan hanggang sa pagtanda natin, na tayo ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Tingnan ba? Okay? So wala namang napapahama kapag sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Meron ba? Wala? Meron? Meron? Wala? Wala. Amen. So ang ating pag-aaral ngayon is about love pa rin. Nandun ba kayo last Sunday? Doon sa kabila? Sino yung mga nandun? Pwedeng tayo kamay. Okay, sino yung mga nandun doon? So sa mga sinamang isa ng Morris, no? At saka siya. Okay, so yung pinag-aralan natin last Sunday is about, ano yung pinag-aralan natin? About MTN, di ba? So love, pag-ibig, courtship, pagliligawan, at marriage, o pagpapakasal, o pagkakasawa. So sa hapong ito, ang ating pag-aaralan ay halos short-talk yung ating pinag-aralan ng una. Sapagkat sinasabi nila, na ang buwan daw ng Pebrero ay buwan ng pag-ibig. Amen. Pero sa ating mga mananampalataya, tayong mga tao na nakakilala sa ating Panginoon, ang pag-ibig sa atin ay araw-araw. Amen. Pero para sa kapakanan ng bigiran, may hindi sa mundo ito, sabagat ang sabi nila, Valentine's is February 14, tama? So sa ngayon, pag-aaralan natin ang patungkol sa pag-ibig. At isang napaka-importanting bagay na dapat natin matutunan, ano ba ang prinsipyo pagdating sa pag-ibig natin sa Diyos at ang pag-ibig natin sa kapwa. Love to God and love to man. Hindi dapat magpalit ang pag-ibig mo sa Diyos at ang pag-ibig mo sa kapwa. So ngayong hapon, maiintindihan natin ano ba yung tamang pananaw patungkol sa pag-ibig sa Diyos at patungkol sa pag-ibig sa tao. Amen? Sa mga kabataan, pag pinag-usapan ng pag-ibig, talagang pupuntos nila yan. Tama ba? So, pinig tayo, di ba? Pagkating nga natin sa Sunday, yung mga grade 5, grade 6, yan na nag-uumpisa yung mga crushes, di ba? Tapos sinigay yung mga buhok nila, nakatindig lahat. So, hindi mo rin yung mga nakatindig ang buhok. Hindi mapakalian, pangayon si Kalameng, di ba? Nice kaya, Mark. Okay, pagdating ng high school, yan na nag-uumpisa ang ligawan. Tama? So, sasabay tayo yan, sasabay sa exercises, sasabay sa gym, sasabay sa pagkain, tapos magbibigay sa isang mga dose niya. Okay? So, pagdating ng kolehiya naman, ang takbo ng mundo ngayon, yung iba steady na. At sa hindi mga inaasang pagkakataon, dahil sa mali ang kanilang pananaw sa pag-ibig, hindi nila nakakatapos ng pag-aaral. Sapagkat ang iba ay napupunta na sa pagkasawa. Sayang kanilang buhay. Tama ba? Amen? Dapat naging matagumpay silang tao na profesyon na kanilang kukunin bago sila makapagkasawa. Kaya ang nagiging kahinatnan, sila yung nakakapagkasawa ng maaga dahil sa hirap ng takbo ng buhay, hindi nagiging matagumpay sa kanilang pag-aasawa. Amen? So sa hapong ito, ating pag-aaralan, ano ba ang pag-ibig patungkol sa Diyos at patungkol sa tao? So dapat, uulitin ko, hindi dapat magpapalit ang prinsipyo ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Okay, so with your Bible, please open your Bible. May mga Bible dun sa gilid, ano? Okay, kung may mga cellphone kayo na may Bible, pakibukas na rin. Sa Book of Mark, chapter 12, verses 30 to 31. So please open your Bible para makita nyo. Book of Mark. May verse ba yan? The Lord thy God, with all thy heart, soul,
Okay, so sino? Pakikuha nga yung mga Bible doon, bigyan natin sila yung para makita nila. Okay. Okay. Verse 30. Mark chapter 12, verses 30-31. Kira natin sila. Okay, so kung nandiyan na kayo, basahin natin ano. Isa natin basahin sa English, susunod na babasahin ko sa wilang Tagalog. Okay, sabi ko sa verse 30, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. That's number 1. Number 2, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Okay. Saling lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po Lord sa hapong ito. Ang panalangin po namin, napagtubayan po kami, gabayan po kami sa mga aming mga puso at isipan upang maunawaan po namin ang inyong banal na salita, Panginoon. So, kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede ba natin palakpakan muna, Panginoon? Okay, babasahin ko sa wikang Tagalog, no? Sabi dito sa verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Number 1 yun. Number 2, verse 31, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Okay, so wala nang hihigit pang utos maliban dito sa dalawang utos na ibinigay ng ating Panginoong Kristo. So unang dapat nating matandaan o alalahanin sa hapong ito, ang binasa natin ito ay nagmula mismo sa bibig ng ating Panginoong Kristo. Ikilala ba natin lahat yung sino si Jesus Christ? Tapos nga natin yung kamay kung sino nakakilala. Eh, sino si Jesus? Sino si Jesus? Sino si Jesus? Siya ay Diyos. Eh, siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. So rito sa ating binasa, ang konteksto nito, meron isang eskribong lumapit sa Kanya. At tinanong sa ating Panginoong Kristo, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Ilang merong utos na ibinigay sa atin ng Panginoon sa lumang tipan? 10 Commandments. 10 Commandments. Okay. So dito, sa panagpong ito, meron isang eskriba na lumapit sa Panginoon, dahil siyang sinuhin, tinanong siya, ano ba ang pinakamahalagang utos doon sa 10 utos na ibinigay ng ating Diyos Ama? At sinagot sila ng ating Panginoong Kristo, sa 10 utos, 2 utos ang ibinigay ng ating Panginoon. Ang sabi niya, love the Lord your God, number 1, with all your heart, number 2, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Sabi niya, the second is this, love your neighbor as yourself. Wala nang hinigit pang utos maliban dito. Okay, anong ibig sabihin nito? Number 1, sabi dito, that love the Lord your God. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos. Kapag ginagawa natin ang salitang ito, na ibigin natin ang ating Panginoong Diyos, nasusunod natin yung unang 4 na utos, yung 10 utos ng Panginoon. Amen? Ano yung nakalagay doon sa Exodus chapter 20, verses 1 to 11? Tingnan, siguro natin yung ating mga Bible sa Old Testament. Okay? Kita nyo? So kung tayong lahat ay pamilyar kung sa utos ng ating Panginoon, dito natin makikita sa book of Exodus chapter 20 na kung saan ibinigay ng ating Diyos amang sa langit kay Moises yung 10 utos. Sino nakapanood na yung pelikulang The 10 Commandments? Yan, taas nga yung kamay. Dito, napanood niya na, di ba? Yung pelikulang The 10 Commandments kay Moises? Kayo, di ba? Ako pala. Sa pelikula, di ba? Kayo dito, hindi nyo napanood? Di ba? Siguro maganda i-showing natin yun, ano? Di ba pala nila alam yung so, the 10 Commandments. Pero more or less, alam niyo kung ano yung 10 utos ng Panginoon. Di ba? Okay. Ano yung unang utos? Sabi dito, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa atin. Mga kapatid,
walang ibang Diyos sa lupang ito, kundi ang Diyos Ama na siyang gumawa ng langit at lupa, na siyang gumawa ng kalawakan, ang siyang nagbigay ng buhay sa ito. Amen? Kaya kapag tayo'y nananalangin, sinasabi natin, O Amang makapangyarihan sa lahat, ang ating nilalapitang Diyos ay ang Diyos na sinasabi ng Biblia, ang Diyos na sinamba ni Abraham, Isaac, at Jacob. Kaya sabi rito ng ating Panginoong Diyos, walang ibang Diyos maliban sa akin. Wala tayong ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Diyos Amang gumawa ng lahat ng bagay. Amen? Amen ba? Amen. Tulog na ba kayo? Amen ba? Amen. Ano yung pangalawang utos? Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kayo'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa ipapawid. Sa madaling salita, ang ating pagsamba sa Diyos ay direktamente sapagat ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen? Hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay. Amen? Amen? Malinaw yun. Number 3, huwag ninyong babanggitin sa walang kabuuan ang pangalang Yahweh. So kung kayo'y nakikipagkwentuhan, kung kayo'y nakikipag-usap, huwag ninyong babanggitin sa walang kwentang bagay ang pangalan ng Diyos. Sapagkat ang pangalang Diyos, ang pangalang Yahweh ay pangalan. Amen? Amen. Amen. Kaya sinabi mo, Beckman, sumama sa Diyos, mga kapatid ko, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay pangalan. Yun ang pangalan ng Panginoon. Amen? Amen. Malinaw yan, ha? Okay, anong sumunod? Italagay ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Sa madaling salita, pagdating ng araw ng pamamahinga o araw ng linggo, dapat tayong mga anak ng Diyos ay sumasamba sa Kanya. At yan ang ginagawa niyo. Amen? Amen ba? Amen? Palakpakan niya natin ang Panginoon. So ang sabi natin kanina, ang sabi ni Jesus, love the Lord your God. Kapag minahal mo ang Panginoon, okay, nasusunod mo yung 4 na unang utos doon sa 10 utos ng Panginoon. At paano mo mamahalin ang Diyos? Sabi, sa unang-una, with all your heart. Mamahalin mo ang iyong Diyos, ang Panginoon, ng buong puso. Ang tanong, paano natin mamahalin ang Diyos ng buong puso? Kasama na dyan ng kaluluwa. Halos related kasi ang puso at ang kaluluwa. Amen? Because the soul is the seat of our emotion. Now, so kayo talagin, paano mo mamahalin ang Diyos ng buong puso? Ikaw, Ara. Paano mo mamahalin ang Diyos ng buong puso? Dahil pakimalit na ito sa Ara. Pagpumista na niya. Okay? Yun, din ba ba? Si Roger, paano mo mamahalin ang Diyos ng buong puso? Ay, nawala. Kung na yung ito. Na yung yung laptop. Okay, balik tayo. Sabi ron, love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Paano natin mamahalin ang Diyos ng buong puso? Okay? Sino dyan? Anybody who wants to make a statement or suggestion? Paano mo mamahalin ng Diyos ng buong puso? Ha? Ha? Ano lang? Time. Okay? Sabi nga natin nung nakaraan, ang spelling ng love is time. Magmahal mo ang isang tao, nagbibigay ka ng panahon. Ngayon, sabi niyo, sino pa? Si Dover, how do we love God with all our heart? Ha? Nagkapagpita? Di ba kapag ang isang tao may binaman, nakakalimutan niya ang lahat ng bagay? Tama ba? Tama? Ang isang tao kapag natututok ubibig ng wala sa lugar, lahat, minsan pati mag-usap, kinakalaban. Tama ba? Naka-enkwentro na kayo ng ganung tao, lahat na lang.
Kakalimutan niya kasi mahal niya. Okay? So, ang sinasabi natin dito, with all your heart and with all your soul, kapag sinabi natin, mahal natin ang Diyos ng buong puso, ibig sabihin, siya lahat. Susunod ka ng ibang bagay. Amen? Malinaw ba yun? Pag sinabi natin, with all of our heart, kinakailangan muna natin maintindihan ano ba yung kagustuhan niya sa buhay natin. At kapag naiintindihan natin kung ano yung kalooban ng Panginoon, mamahalin natin siya ng buong puso. At kapag sinabi natin mamahalin natin siya ng buong puso, siya ang number 1 sa buhay natin. Ha? Hindi number 2. Okay? Naunawaan nyo? Naunawaan nyo? Pag sinabi natin mamahalin natin siya ng buong puso, wala nang hihigit sa kanya. Mas malaki ang pagmamahal natin sa Diyos kaysa pagmamahal natin sa ating magulang, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbigay ng buhay sa atin. Amen? That's number 1. We have to love God with all of our heart. Hindi ko naman sinasabi hindi niyo mamahalin ng magulang niyo. Ang sinasabi ko, higit sa lahat, number 1. Amen? Amen? With all of our heart, with all of our soul, ibig sabihin, first love natin ng Diyos. Kapag sinabi kong first love, di ba? Sabi ng mga first love, never love. Tama ba, Joe? Tama ba? Ibig sabihin, itong first love ng Panginoon, hindi siya mamamatay sa puso mo, laging naroroon siya. Amen? Amen? Tama ba, Morris? Okay. Next. Sabi ron, with all your mind. Paano mo mamahalin ng Diyos ng buong pag-iisip mo? Pwede mo bang mahalin ng Diyos kung laman ng isip mo ay puro mga pornografiya? Mga babae hubad? Mamahalin mo ba ang Diyos kung ang laman ng isip mo ay puro pagsusugal? Puro pagbibisyo? Amen? Sabi ron, mahalin mo ang Diyos ng buong pag-iisip mo. Sabagat ang Diyos ay banal, ang magiging laman ng isipan mo ay yung mga bagay na nakakalimot sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Romans chapter 12, verse 1, magbago na kayo ng kaisipan. Amen? Sapagkat kapag ang isip ng isang tao ay marumi, sumusunod ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Mga kapatid, makapangyarihan ang isipan. Makapangyarihan ang isipan mo. Makapangyarihan ang isipan mo. Kaya mag-iingat kayo kung ano yung mga bagay na pinapasok nyo at yung mga bagay na lagi yung minimim. Amen? Kung sinasabi natin mahalin natin ang Diyos ng buo nating pag-iisip, dapat ang laman ng ating isipan ay yung mga bagay na nakakapagbigay ng kalwalatian sa Kanya. Dapat punuin natin ang ating mga sarili ng salita ng Panginoon. Amen? Sino may mga Bible sa bahay natin? Sige nga, taas sa ating kamay. Meron na kayo? Sobra, meron na? Dapat. So, kinakailangan magkaroon ka ng Bible. Bibigyan ka namin ng Bible. Okay? So, hindi natin kasi pwedeng mapuno ang ating isipan ng pagmamahal sa Diyos kung wala tayong alam sa salita ng Panginoon. Amen? Amen ba? So, kinakailangan magkaroon tayo ng alam sa salita ng Panginoon. At sumunod, with all your strength. Mga kapatid, ang mga lakas nyo ay dapat ibinibigay nyo lang sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mga lakas nyo ay hindi habang buhay na yan. Okay? Ako ngayon ay edad 40. Ano sabi kong malakas ako ngayon? Malakas pa rin ako ngayon. Pero iba ang lakas ko nung ako'y edad 20, 30. Alam nyo, ang lakas ay unti-unting nawawala habang ikaw ay tumatanda. So kung ano man yung meron ka ngayon, ang sabi ng Lord, mahalin mo ang Diyos, ang iyong Diyos ng buong lakas. Ibig sabihin, yung lakas na yan ay gamitin mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Maraming paraan para kayo makapaglingkod sa Panginoon. At ang isang paraan ay sa pagdalo ng gawain, sa pagpupuri ninyo, sa pagsamba ninyo, ibinibigay niyo yung buong lakas niyo sa Panginoon. At kapag kayo'y nagpatuloy, someday, in God's perfect time, kayo ay gagamitin din ng Panginoon dito sa harapan. Amen?
Alam niyo ba yung ginagawa namin paglilingkod dito ay binibigay natin ang aming lakas sa Panginoon. Amen? Huwag natin sayangin ang ating lakas sa pagbabarkada, sa pagbibisyo, sa kung saan-saan, sa paglalakwatsa. Okay? Gamitin natin ang ating lakas sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Malinaw ba yun? Malinaw ba? Amen. Kaya kapag ating sinusunod, okay? Pag sinabi natin, Panginoon, mahal kita ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng ating buong lakas, nasusunod na natin kapatid yung sinasabi sa Exodus chapter 20 verses 1 to 11, yung unang 4 na utos. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Kaya sinamarize ni Jesus Christ, hindi niya ginawang complicated ang kalooban ng Panginoon. Sinimplify niya sa 2 utos lamang. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kalakasan. Kapag nagawa mo yung kapatid, ay nagawa mo yung 4 na utos doon sa 10 utos na sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Komplikado ba? Hindi. Komplikado ba? Hindi. Komplikado? Hindi, di ba? Naintindihan ba? Naintindihan? Amen ba? Sumalakbang nga tayo kung naintindihan. Okay. Sunod. So, una-una natin dapat, una sa atin ang Panginoon, ang pagmamahal natin sa Panginoon bago tayo magbibigay ng pagmamahal sa ating kapwa. Sabi ron, sa pangalawa, love your neighbor as yourself. Hindi sinabi rong mamahalin mo ang kapwa mo ng higit sa pagmamahal sa sarili mo, mamahalin mo ang kapwa mo ng mas mababa sa sarili mo. Mamahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kung paano mo binamahal ang kapwa mo, ganun din ang pagmamahal na ibibigay sa kanya. Amen? Nothing more, nothing less. At ano sabi ron sa nabitirang 6 na utos sa Exodus chapter 20, verses 12 to 17, basahin natin. Okay, may ito. Sabi ron sa nabitirang 6, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Sa gayo'y mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Yung sunod na utos, huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasakti sa ikatotohanan laban sa inyong kapwa, huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng iba. Kapag ginawa natin ang pangalawang utos na ito ng ating Panginoong Jesucristo na kapag minahal mo yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, naganap po yung natitirang 6 na utos ng Panginoon. Amen? Amen? So, unang-una, importante rito, number 1 ang Panginoon sa buhay natin. Pangalawa lamang ang tao. Amen? Amen. Maliwanag yun. Okay? Maliwanag yun. So, dapat maging malinaw sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig natin sa kapwa. Amen? Amen. Ngayon, sino may tanong? Okay? Question. Meron bang may question? Question. Okay, ako magbibigay ngayon ng tanong sa inyo. Ayaw nyo magtanong, no? Paano halimbawa, kuya, sinabi ko sa nanay ko, nanay, gusto ko pong umalis sa church. Okay, pero hindi po ko pinayagan ng nanay at tatay ko. Ano pong gagawin ko? Sabi ko kanina na mahalin ko ang Diyos higit sa aking magulang. Okay? Kaya mga tanong. Sige, hindi na makakasagot yan. Ayaw niyo magtanong ako magtatanong ko sa inyo. Sige. Ha? Hindi na sasagot. Okay. Sabi natin kanina, sabi natin, di ba, mahalin natin ang Diyos na higit sa lahat. Paano halimbawa, especially sa mga bago, no? Nagpaalam kayo sa magulang nyo, tapos hindi kayo pinapayagan. Okay, ano bang gagawin nyo? Tatakas ba kayo sa magulang nyo? Tutuwayin siya? Okay? O ikaw, ano? Sige, Di ba po, kung iba sa room mo, sa school, binibigyan tayo ng mga bagay.
pwede naman natin mahalin yung Diyos natin kahit hindi dito sa simbahan. Pwede rin sa bahay. Kahit hindi kayo pinayagan ng magulang niyo, magbasa kayo ng Bible. Makakasabi nila kanina, paano kung mamahalin ng Diyos kung wala itong salita ng Diyos? Pwede rin siguro mahalin niyo yung Diyos na kahit hindi sa Bible ka lang kukuha ng mga yung mga gari. Di ba po, kasi nga binigyan kami ng Bible sa bahay. Kung hindi tayo pinayagan ng mga magulang natin, hindi natin sa pwede sawin. Kasi ang una doon, di ba? Honor yung pang-apat, honor your father and your mother. Hindi natin sila pwede subayin. Kaya pwede naman tayo kahit sa bahay lang kung basta tayo sa Bible. Pwede natin sila mahalin ng buong na kahit wala. Okay. So, that's cool, ano? Sinanay yun, di ba? Roger, sige. Lahat. So, kasi bago tayo mag-iwalay, malinaw sa atin yung karugulan ng pag-ibig sa Diyos at kaulugan sa pag-ibig sa kapwa. Okay? Sinusunod. Dahil po, kung hindi ko kayo papayagan ng Lord, ng parents nyo na umattend sa church, ano naman po, kasi biblical po na sa Ephesians 6:1, di ba, obey your parents in the Lord for this is right. So, kung hindi kayo papayagan ng parents nyo, better you to follow them kasi nilagay sila ng Lord sa buhay nyo para i-guide kayo. So, naniniwala naman ako na kung nakita nila sa inyo yung pagbabago, hindi pwedeng hindi nila kayo papayagang mag-church kasi sa inyo mismo magagaling yung pagbabago. Okay. So, very simple lang, ano, hindi pwedeng mag-conflict yung pagmamahal natin sa magulang at pagmamahal sa Diyos. Ganito yan, ano? Kapag sinabi ng magulang nyo na huwag muna kayo tumatin, kasi hindi niya naiintindihan kung ano yung mga nagamit ng Savior, di ba? Kasi natututo kayo umibig sa Panginoon. Amen? Okay, ganito, kapag nasa ganung pagkakataon kayo, hindi naman po hindi kayo tumatin dito, ay hindi niya mahal ang Diyos. Tama? Hindi ba sinato ng pagdating nyo na mahal nyo ang Panginoon? Ito'y isa lamang sa paraan ng pagpapakita niya ng pagmamahal. Okay? So, ang dapat niyong gawin, kapag nasa ganun kayong sitwasyon, ang unang-unang dapat natin gawin, ipanalangin niyo yung magulang niyo. Panginoon, kung paano mo ko binigyan ng liwanag, buksan mo rin ang isipan ng magulang ko. Kaya ang unang-una natin gagawin, hindi natin kakalabanin ang mga magulang natin. Ipanalangin niyo yung mga magulang niyo, tapos pangalawa, makita sa inyo yung pagbabago. Diba? Kasi kung mahal niyo ang Diyos, merong pagbabagong mangyayari sa buhay niyo. At from there, makikita ng magulang niyo. Okay? At magugulat na naman kayo na ang mga magulang niyo ay iniikunan ng Panginoon. In God's time, makakasama niyo na rin siya sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Naintindihan niyo? Nakuha niyo? So, igalang ninyo yung mga magulang niyo, ipanalangin niyo sila, at makita sa inyo yung pagbabago. Dati hindi ka naghuhugas ng plato. Ngayon, naghuhugas kayo ng plato, pati yung plato ng kapitbahay mo. Hinuhugas mo. Diba? Dati hindi ka naglalaba. Pati kapitbahay, pati labahan ng kapitbahay mo. Naglalaba, hindi naman gano'n, ano? Ano pa, ibig sabihin, yung mga bagay na positibo, pinakikita yung magulang. Dati, hindi ka pala-aral. Nakwatsera ka, lagi kang nasa bahay, 24 oras, sabi nila ito, ni yung Crowder, ni Mike Enriquez. Ngayon, nandun ka, nakikita ka ng magulang mo, nag-aaral ka. Dati, mahilig kang magmura. Dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, nawala yun. Diba? Alam nyo, mga magulang yun, hindi nyo alam. Pag natutulog kayo, binibitigan kayo. Okay? At ino-obserbahan nila kayo. Bakit ko alam? Kasi magulang sila ko. Habang natutulog ka, pag mo ginawa nito na alam nyo, mahal na mahal kayo ng magulang nyo. Okay? So, ipakita niyo sa kanila yung kaibahan ng isang kabataan yan ng pagmamahal.
Okay, ulitin ko sa inyo, no? Masarap mabuhay na kasama. Amen? Amen ba? Amen. So, lahat ba kayo nag-aaral dito, hindi? Nag-aaral. Sino mga nag-aaral? Lahat kayo? Tam school kayo? Kayo, tam school. Kaloocan? Tam school. Ikaw, Kaloocan din? So may mga college ka, no? So, tingnan nyo, kung kasama nila kayo, no? Kukuha kayo ng kaibigan at kabarkada, ang kunin yung kaibigan at barkada yung mga Kristiyano. Okay? Kasi magandang influensya ang mga kabataan meron sa akin. Amen? Amen ba? Amen? Kung tutulungan nila kayo, kung may mga assignments kayo. Okay? Hindi kami gagawa kayo pa rin sa tutulungan na. Okay, so malinaw yan, ano? Amen ba? Okay, pwede tayo natin tumayo. Okay, that's all friend. Hindi ba yung nakalagay? Okay, so let's pray muna, then I will have a topic pen, ano? Pagkatapos natin po namin. So let's all pray. Okay, pwede ba tayo magsama-sama sa naman? Kilala niyo na ba yung bawal sa inyo, di ba? Di ba? So mamaya pagkatapos ng fellowship natin, ano, gusto ko yung mga cellphone number niyo, magpalitan kayo, tapos iwan niyo kung sa kukuha ng attendance yung number niyo, kung meron pa yung Facebook account, ibigay niyo yung Facebook. Okay, so pinili yung pagkada. Amen ba? Okay, let's all pray. Okay, let's all pray. Let's all bow down our heads. Salamat tayo sa Panginoon. Okay, Panginoon, salamat po Lord sa mga salitang narinig po namin. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na lumakas sa iyong kalooban. O Diyos, sabi mo sa iyong mga salita, na mahalin ka namin, Panginoon, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip po namin, at ng buong lahat. At mahalin din po namin ang aming kapwa, katulad ng pagmamahal po namin sa aming mga sarili. Panginoon, tulungan mo kami na ganapin ang puso mo ito. Lord, kaya po kami naririto sapagkat mahal namin kayo at gusto namin sumunod sa kalooban mo. Kaya ang panalangin po namin, Lord, that let your will be done in our life, Panginoon. Ang kalooban mo lamang ang siyang maganap nawa sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pinubuhay sinasama namin sa hapon ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay,